katauhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Marso 15 tuig 2022. Sama sa nandan, ang mga itod kaninyo kini mga balita na nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Amo ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal ug mukutlusab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages nga parangat nga ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug sama sa nandan kauban nato itong partner batagbuntag Konsehal Maluwano Inokando Tabar. Kons may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Yeah, good to have you back here on the studio, sir. Thank you. Karon. Verde. Oh, ato dayong sugdan pinaagi sa pagpadangat sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, after biggest fuel price hike in history, transport group threatens strike. Sa super balita sa Sunstar, rambol sa Talisay 15 gikiha. Siyam sa giingong nanguna, unom nga biktima giapil kay mga butang sa bar naguba. Sa The Freeman, despite lahug rumble incident, Rama Nexus curfew return. Sa Banat News, sa The Freeman, ginang gipatay sa silingan. Agianan sa mga suspect, mao'y ilang giawayan. Sa Philippine Daily Inquirer, oil firms set biggest increase in pump prices. Sa Philippine Star, diesel up by 13.15 pesos and gasoline by 7 pesos and 10 centavos. Sa Manila Bulletin, DOE summons oil firms. Ug sa Tempo, Endgame versus Drugs. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik amo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
buhay. Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit nga pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6 kadto sa 7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot nga unta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga imnanan sa syudad sa Subo pabutangan na ug mga pulis aron malikayan ang nahitabong rambol sa mga batan-on. Kinisama sa nahitabo nitong Domingo sa kadlawon sa Salinas Drive, Lahug ning Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human nga wala motugot ang kagamanan sa syudad sa Sugbo nga ibalik pagpatuman ang curfew matagabi, ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mo deploy kinig nga mga personnel sa mga imnanan panahon sa weekend. Kini human sa nitabong nga rambol sa mga batan-on sa gawas sa imnanan sa Salinas Drive sa Barangay Lahog sa Domingo sa kadlawon. Labing una kining insidente sa kagubot human libkasa ang curfew sa mga hamtong gikan sa alas 12 sa tuwang gabi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ilang paabagan og mga PNP personnel ang Mabulo Police Station o ang Abiliana Police Station 2 nga doon daghang mga balay imnanan. Ang mga sakop sa mobile patrol unit mo'y moabag sa Mabulo ug Abiliana Police Stations, samtang gitahasan usab ang City Mobile Force Company nga magbutang og mga police visibility sa mga imnanan nga naa sa bukid. Kini aron malikayan ang mahitabong kagubot sa mga batanon panahon nga sila mga hubog na. Karon ang atong buhaton is we have to devise our deployment, especially the presence gid sa tuang kapulisan, considering nga wala na tay curfew. So mo ni ang atong giingon kaniadto nga we should devise ato ang deployment kay we have to prevent the occurrence of crime. So last weekend so butoy nahitabo nga dunay mga wala na to mapungi, no, because ang ato ang presence medyo layo-layo dako, considering nga dako sad ang Station 4
But pag-responde sa to ang kapulisan is wala na naabot na, wala na diha ang katong mga nagrambol. Dihunagwa hinon ni Parilya nga isolated lang ang insidente sa rambol sa lahog. Sanglit makausap pa kini kahigayon. Apan kung mausap pa kini, lahi na matod pa kini nga istorya. Niadto miaging semana nakadawat usabog report ang CCPO nga adto mga imnanan sa Mango ang gabi sobra na sa 100% nga capacity sa mga customer niini. Ang gipasulod nga may hinundan nga nagdasok na aga mga tao nga wala na masunod ang minimum health standard. Ang nakahatag karon og problema sa CCPO mao ang pagbalik na sa 150 ka mga personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa ilang unit. 15 ma-terminate na sila, no? They will going back to sa ilahang unit, and then munay usasan sa to ang problem ron nga ang ato ang mga augmentation is gi-recall na sila og balik sa ilahang unit, but we hope nga ma-extend pa ni ang ilahang pagstay diri considering sa to. Panto ni Parilya nga adto gipadala nga SWAT hangyo si Cebu City Mayor Michael Drama nga ipabilin lang una kini hangtod sa liwas sa piniliay sa Mayo 9, 2022 apan kinahanglan pa kini nga aprubahan sa Police Regional Office 7. Dako unta og matabang ang 150 ka mga personel sa pagpatunhay sa kalina ug kahusay sa syudad. Giangkon sa ni Parilya nga mahinungdanon unta kayo ang pagpatuman sa curfew sa dakbayan apan kinahanglan man usab mo bangon ang ekonomiya sa syudad. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang kagamhanan sa syudad sa Subo way planong ibalik ang curfew sa mga hamtong. Bisan pa man sa nahitabong kagubot, publiko giawhag nga mahimong responsable. Ang kasayuran ihatod ni Decimay Padilla. Bisan pa man sa naitabong kagubot sa syudad sa Sugbo nitong adlawng Sabado nga naglambing itong mga batan-on ug nag-viral sa social media ang Cebu City Government, walay planong ipatuman og balik ang curfew sa mga hamtong. Sigon ni Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City, nga si Mayor Michael Rama walay plano nga mohimog kausaban sa pagpatuman sa curfew butang nga gisuportahan sab sa konsehal. Si Garganera miasoy nga dungagan lang ang police visibility sa mga establishmento nga dagsaon sa mga tao. We will increase police visibility in areas nga mag-hangout or naay mag-dispense og mga liquor. We will increase our visibility niya. So, dili lang kay protocol compliance but also peace and order. Well, mamag-mandate sa police ang peace and order. So we will increase their visibility niya ng dapitan. Nagpahinumdum-hino ng konsehal sa mga tao. Ilabi nagkatong moadto sa mga bars nga hinay-hinay lang sa pag-inom ug likayan nga lambigit sa kagubot. Human nga ni viral sa social media ang video sa dili momeno sa napulo ka mga batan-on nga nagkagubot ug nagsinumbagay. We will also seek the help perhaps of the bar owners, no, kay mga operators. Nagani sila yung mga customer nga hubog na kayo, please don't serve them liquor because in one way or another madisgrasya na sila. Once we will investigate, once the police starts to investigate, and then gikan diha sa inyo, whether you like it or not, maapil ba yan mo? No? Maapil ba yan? No? So let us drink responsibly, no, moderately, no. Nya ang kanang mga operator, bar operators, managers, please lang in town, remind them, put a sign diha sa inyong establishment nga okay na itong COVID pero in town, no, dili mi gusto nga nay mahitabo sa kadalanan or labaw na dili ta gusto nga nay mahitabo nga away diha ninyo. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama nagkanayon nga dili na siya buot nga mobalik pa sa sitwasyon kaniadto nga istrikto ang syudad sa pagpatuman sa curfew. Dugang niya ang kapulisan walay hunong sa paghimo silang trabaho, ilabi na sa pagpatrolya dungan sa pagbutyag nga angaya ni hatag sa katawhan ang kagawasan. So I am directing and telling all of them, I do not want to let go the sword of Damocles, but I am, as your mayor, I wish they deserve the freedom. And then, of course, the shared responsibility, and then do the self-policing. Nasayran nga ang mga police personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion nga gi-augment sa Cebu City nagpabilin paghihapon. Ang Cebu City gipaubos sa Alert Level 2 sukad ditong Pebrero ug ubos sa Alert Level 2 ang mga resto bars ug parehang establishmento gitugutan nga maka-operate. Gilid ka sa syudad ang curfew sa mga hamtong ug ipabilin ang sa curfew sa mga minor de edad. Decimay Padilla, CCTV News.
Syudad sa Mandawi malaumon nga mapaubos na ang dakbayan sa Alert Level 1 status karong Marso 16. Ang dakbayan ni padagsuwat ngadto sa Interagency Task Force kabahin sa vaccination percentage sa senior citizens. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nang hinaot ang syudad sa Mandawi nga mapaubos sa Alert Level 1 gikan sa Alert Level 2 karong Marso 16. Sigo ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, nagpadana og letter ang syudad ngadto sa National Interagency Task Force kabahin sa vaccination percentage sa senior citizens sa dakbayan. Ang ilahang concern nato is the percentage of senior citizen nga nabakunahan. And sa atuan data lang ha, sa atuan diri sa AOC, we already achieved. We already achieved the required percentage of vaccination for senior citizens to be declared as Alert Level 1. Pero murag naalay gamayng discrepancy sa national ug sa local data. So mao to ang among gisandan og letter through our EOC and our city health kay ipakita nato nga na-achieve na nato tong letter para na-achieve na nato ang number para ma-declare ta as Alert Level 1. Matod ni Ibanez nga ana-ana sa kapin 90% ang vaccination rate sa senior citizens. Ang dakbayan adunay dulan 24,000 ka senior citizens. Hinuon matod ni Ibanez nang hinaot sila nga tibuok lalawigan sa Sugbo ang mapaubos sa Alert Level 1. Mas mayo nga Alert Level 1 na ta. And then Alert Level 1 na to, dili lang ang Mandawi, kundi hasta ang Tri-Cities in the entire province. Kay we are part of Cebu. Cebu is one island. You cannot go to the other parts of the metro without going to Mandawi, mga tuwag Lapu-Lapu. Interconnected na ba? And mas mayo og usahon gyud sa mao jud ay gihangyo ni mayor nga ang usa ka policy sa usa ka lugar, sa usa ka city, may unta nga uniform sa tanang cities. Base sa data sa Cebu Vaccination Statistics sa kinatibuk-an, dulan 95% na sa eligible population sa dakbayan ang nakadawat na sa first dose, samtang kapin 88% na ang fully vaccinated. Kung mapaubos sa Alert Level 1 ang LGU, wala na restriction sa venue capacity sa sud ug gawas. Ang intrazonal ug interzonal nga pagbiyahe tugta na usab bisan sa unsang edad ug comorbidities. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang ang kadagkuan sa Cebu City Government malaumon usab nga ipaubos sa Alert Level 1 ang syudad. Daghan na sab ang nabakunahan batok sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Masaligo ng mga opisyales sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga ang Cebu City. Gikan sa Alert Level 2, mahimo na unyang Alert Level 1, mas relax nga quarantine classification. Si Konsyal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City miasoy. Base sa ilang datos ang Cebu City, doon na nalay 131 active cases sa COVID-19 ug sa buwan sa Marso naalang sa 5 ang deaths. Gawas ni ini sa 80 ka barangay sa dakbayan sa Sugbo, 34 nini ang wala ni reported transmission sa COVID-19 sa milabay nga 14 ka adlaw. Ug ang positivity rate sa syudad pasok gihapon sa WHO threshold. I'm very optimistic. I'm very optimistic nga by the end of the 15 this month, we will de-escalate to a much lower alert level. No? But then again, be that as it may, we just have to prepare ourselves. No? Sa pagkakaroon, si John Pajes just forward me the guidelines na yun, no? Regarding sports. And then, kamo nakadawat na sad mo sa akong gihatag nga guidelines pod sa Archdiocese. So basically, good na tayo. Si Cebu City Mayor Michael Rama siyang bahin mi pasabot nga dihang mianunsyo siya og kagawasan sa dakbayan sa Sugbo, gibasin niya kini sa science ingon man sa figures. Dugang sa mayor nga layo na sabog naabtan ang Cebu City. Daghan ang nabakunahan nga miabot og kapin 800,000, sobra na matud pa sa gihatag nga target aron makuha ang herd immunity. And we will continue with the pabakuna sa ato ang mga inganlan ug media. And we will continue, whoever will be willing nga magpabakuna, pambakuna. Di na tanang gingalan na to og no back, no entry, wala na. That's no longer what is the rule. The rule, all are open.
basta lang amping. Ang Cebu City sa pagkutlo ning maong balita gipaubos pa sa Alert Level 2 sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kun IATF hantod ugmang adlaw Marso 15. Desme Padilla, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapulisan sa syudad sa Sugbo ug nagkadaiyang sektor sa Katilingban lakip ng 80 ka barangay maghugpong alang sa malinawon, patas ug luwas nga eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagkaduol na ang pagsugod sa kampanya sa mga lokal nga kandidato nga magpapili sa nasigabot nga eleksyon sa Mayo 9 ning kasamtangan nga tuig. Tungod ni ang kapulisan sa syudad sa Sugbo, subling murusan sa kasimbayanan ugma sa buntag kun kapulisan, simbahan at pamayanan tungo sa kaunlaran nga programa sa Police-Community Relations sa Kampo Krame. Kaya pagsiguro nga makabot ang malinawon, patas ug luwas nga eleksyon nga mo'y tumong sa PNP nga walay bisan gamay nga problema nga masugatan ang katawhan ato silang pagpili silang kandidato nga ibutang sa pwesto sa gobyerno. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga tambungan sa nakalinlaing sektor sa Katilingban ang kasimbayanan, lagip na ang asosasyon sa mga barangay official sa syudad sa Sugbo. Kapulisan, simbahan at pamayanan tungo sa kaunlaran. That is another program of the PNP through the PCR or the Community Affairs Division na magkandakta og mura siya o gihapon o dunay commitment ang every sector, no? Ang kapulisan, simbahan o ang mga katawhan. Sa Marso 22 gitakdang mohimog covenant signing ang CCPO nga tambungan usab sa tanang nga magpapili sa eleksyon sa Dakbayan. Ang tanang kandidato manaad nga motamod sa kasabutan nga dili sila mohimog kasamok samtang nakaduol na ang piniliay. Covenant signing is a different activity that should be spearheaded by the COMELEC. Kani siya is purely ang kasimbayanan is purely PNP activity. Ang atong covenant signing that would be spearheaded by the COMELEC. Ning nakaduol na ang pagsugod sa kampanya sa lokal nga mga kandidato, wala pa makadawat og report ang kapulisan sa syudad sa Sugbo nga adto ni mga kampo sa politiko nga nangharas sa mga kaatbang nini sa politika. Arnold Bustamante, CCTN News. Bago itong mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung katong nakita og nabati sa Siri 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Duga mga kasayuran og paghisgot-hisgot kon sugod karong adlaw ang labing dakong aumento usaka sa presyo sa lana. Perting grabiha. Karong adlaw sumapa ni Attorney Ross Mark Gamalio, ang Field Director sa Department of Energy Visayas, nga ang labing dakong adjustment sa presyo sa lana sa nasod ipatuman karong adlaw. Ang mga kompanya sa lana gipaabot nga mupausbaw sa presyo sa 6 pesos ug 20 centavos matag litro sa gasolina. 6 pesos and 20 centavos matag litro. Samtang 11 pesos ang sa diesel matag litro. 9 pesos matag litro sa kerosene kung gas. Sa pagkakaroon posible ang pinakadako nga pagtaas masukad suma ni Gamalio. Namatik na usab sa Field Director nga kini ang ika-11 nga sunod-sunod nga semana sa pagsaka sa presyo sa lana nga natala karong tuiga niadto Marso 8 ni saka usab kini. Yang gisubli nga ang panagbangi tali sa Russia ug Ukraine usa lang sa mga dakong rason sa pagsaka sa presyo sa lana tungod kay nasod dugay na nga dunay problema sa supply taliwa sa mga silot nga gipahamtang sa Estados Unidos batok sa oil producers apil na ang Venezuela. Tinuod gid kini tuang nasod mga higala permigyo nga naghangad nining mga tao o mga nasod usab nga nag-supply ka natong oil. Kaya to Middle East, karon na daghan ang Amerika karon usana usab kadako nga exporter. As matter of fact, ilang gilimitihan kining ilang exports kay ilang gipang tigom ang ilang mga lana nga lang nakuha sila harasog nga nasod. Ang Middle East mao gihapon ang atong hangad kanunay, pero ang Russia wa day takibaw nga pertindakuang supplier sa lana. Mauna nga
karon nga kutuhan na, minusa na sa Amerika ang ilang pag-import sa Russian oil. Ang may tabo niya na law of supply and demand, tungkol kay jutay naman ang supply sa oil, mumahal na og samot ang presyo sa lana. Kining lana mga higala kung crudo mo ni tinubdan, i-refine na sa gasolina o yun marusab sa butan tapil lang diesel, pero ang labing refined niya na mao ang gasolina. Di ba, Cons? Yes, onya, mao nang last week naningkamot na lang ko pang full tank kay kibawgid ko nga karon mahal na gid kaayo ni. Mahal na gyud na siya last week ha. Oh. Kay diha pa man to itayo mga 60 plus. But last week naabot na gyud 80. So karon ko yon murag maabot na ni 100 sa no. Sukat ko na sakit ko, sukat ko gi dialysis. Wala naman ko mo drive. Ako lang tanaw na kung sakyanan. Bye. Tanaw. Oo. Karon akong ingnan siya nga, kapahuay yung kay mahal kay gasolina. Unsa na imuha? Kuan? Gas gid to diesel? Gasolina gito. Karon bitaw na ingon mi sa kong uban friends nga diesel man may nga. Useless naman lang daig gihapon nga nag-diesel ta, because before when you buy a car, moingon ka, di diesel lang ko bahalag saba. At least kanang cost efficient ko no, kay mas barato. So man nga karon pagsaka karon mas taas man saka sa diesel kaysa gasolina. Mas dako ang increase. Gitaan ni gyud. Loy kay tanan. So mo bitarang usahay kay taxi na magong sakyanan ron. Ako gyud ang hatagan ita og tip sa mga taxi drivers kay maluoy ta. Kay ang uban sa mga operators wa magyud sa mo adjust sila nga abang. Niadto ko no sa pagsugod sa pandemya mi us-us niabutan ko no tag 1,200 1,000 depende sa unit nimo kung bago o dili. Pero pag sukad na tuwa na maging us-us unya karon taas naman pirmi. Unang malipay ta kay ang gobyerno sa murag dunay subsidy nga ihatag. But di man ka kaingon kung tanan matagaan ba? Bauna. There isn't enough for everybody to go around. Muna. Loy, I don't know kung doon ako yung mga higala nga murag si Polo Villarete, Engineer Polo Villarete, bisikleta mo ginangyahan. Sa una pa man sad na siya. Kanyan ito pa na iya bisikleta. O niya, iya nang advocate yun nga kinahanglan mo bisikleta. Galing lang din sa tuwa ang reklamo sa mga tao nga mo sud sa trabaho. Yung bisikleta god init, abog, kanya tuwa pa yung mga bicycle lane. So, abot ni mo sa imong trabahoan, pwerte ni mo siguta, pwerte ni mo hugawa, pwerte makaabog ang agi. Unlike in other nations, even in China, bisikleta sila dito, pero they have very clean roads. So, maunta na ito ang unahon pagtanaw. But anyway, ato ning tanaw no sa ato ning sulbaron, gini ato ang precious gasolina kay nagduda ra ko kons nga madugay-dugay pa rin ato ang atubang parang bangi sa Russia o sa Ukraine. Kay mura og natandog ang garbo ni Putin. Kaya wa niya dayon mapasurrender ang Ukraine. Nagtuo man siya nga inigumanag kulata dito sa Kiev, sa capital city, musurrender dayon. Pero si Zelensky wa hantod karon. Nangayo nagugpanabang ang Russia sa China. That would be, very dangerous, very risky. Labi na kang gibubahan karon sa Russia ang mga dapit nga duol na kaayo sa pultahan or sa nasod na sakop sa NATO. Once ang mga sakop sa NATO na nasod, Poland, Romania, kung sa parang uban diha, maigo, karon doon na katarungan ng NATO sa pagtabang militarily nining maong nasod. So, ang mahitabo, exchange of nuclear power. And that's the Third World War. Parita sa mga senior citizens, doon na pamilaghan kayo mga senior citizens pa mabakunahi. No, ang uban tingali niya na wa magpaikaduhang dose. So, dili sila, sumahog sila, di sila fully vaccinated. Ka indot ng bakuna.
Ako gani, doon na may report nga doon ako ng 4th dose. Second booster. Second booster. Ako, andam ko. Una Ikaw, bahala na lang ako. Ilan na ito, mag-kupirme basta magpabakuna ko. Sige na lang, at least ba kay katong when I flew to Manila, sir, sakto kayo. Tuesday ko ato nilupad. Saturday na boosteran ko. So, naning kamot na lipay sa ko, bahala na lang. Pero ingwas Dennis pag Domingo, ay, Jug, ilan na tilanat diha. Di ko kalarga. Ba't kabaw ko nga? Ma-reaction yun to, sir. Kay, ni-explain sad ang sana nagtusok ba? Kay, isug manggod ko na to. Moderna man ako ang booster. So, isug siya niya. Na. Nagyo din mas isog pa nato, sir. Daugon rin. Daugon rin ginita sa Ako bakuna. nalipay ko kung lain ang akong kalipay tungod kay ako ang first of second sa Inubac. Wa man ko hilante niya, bro. Di ba ka tubig? Kanumdum ko ni anak ko. Tinuod bagyo ka. Tinuod Di sa ka sir. tubig injection ako. Lahi man gud og kanang material ang gigamit sa Pfizer ug sa Moderna. So, muna nga pag-booster na ko nga Pfizer, hilantan man ko kini. Muni tinuod na ni. effect yun. Tinuod na ni. Yeah, sa balay, sir, katawan ko nila kay kusog man jud mo, you drink ang bata, si mama, you drink ka ng paracetamol before mo adto kay para kuan. After, make sure ha, if you're not feeling well, drink dayon kay kuan. Pero sige kog ingon, ako gud na mahilangtan. Pero bahala na lang ay umaw na kalakiha. I mean, that's a very good sign, no? Correct. Sige Ikaw na di lang. ay nabakunahan ka, Na-fight na-react din, no? mo lawas. So, because fever is a reaction man of whatever foreign body nga musod siya mo lawas. At least kabaw ka nga ni fight dito, di ba? Yes, dito tayo. Pero imo, sa man to nabakunahan ko. Kuya Juan ko primero tinuod bitaw. Abi nako binuwa ka ko binuangin labi Ayaw, na sa gano'n, sir. sige ang taon akong saway to si si health officer. Ala, tatanas man ni dia. Kani mo. Wa man yun kons, duha yun kabuk sa Inovac na ko injection. Mura ba lang yung guwa? Isugjud ka, kuan ba ka Espanyol. So, sa ato pa di magsilbi ang inchik sa Espanyol. De Los Santos Rabacalo. Pag booster cons, pagutana ko, kung sa may i-prepare ni mo sir, kung sa may mga booster niya, siya nga, Moderna, matingan ito, Moderna or Pfizer and Moderna usually. Pfizer, murag Pfizer and Moderna. Go, Pfizer of course. Insa, sir, jutay pa man mo, panaprint siya ka dito, what kay, ang usan ay kabutilya sa Pfizer, 10 kabuok kinahanglan. Okay. Mao dito nga batch-batch. Murag maghuwat sila, ug 10 kabuok, maabot na yung 10, usa pa kasukar, kay bausik man. Muto nga, nadugay-dugay, but it's worth the waiting. I was so happy. And after that, bawa imong kahadlok. Ug doon na yung mga report, o doon na kay mga ubo, doon na kay mga, di ka makaingon rin, takdan tingay ko. Kumpiyansa kay ka ba? Siya sa booster na ko, kanto na lang. Although mag-careful gyapon ka, but not as kuan as before, labi pa amo ang katong nga time sa issue, wa pa'y bakuna. So karon at least fully vaccinated na siya. Mahappy na fully ta. na si... Yes. Fully vaccinated na. Ang iyarag yung motivation is, makaadto na ba ko na siya mall? Di ay. Bahala na lang. So sige na lang. Kana mga yun na sa bitaw. Now, senior citizens, 73% of the 90,000 senior citizens na bakunahan na, at least 70% muna nagitawag og risk sa population protection. Population pa ng 70 risk. Napag herd immunity. Herd immunity na yun. Doon na herd immunity. But the better ka 100% yun. Kitang mga senior citizen, labi na yun kita, kay kita mo'y dali kayong takdan ining maong sakit. There was a report last week nga pila to kabuk nangamatay nga mga senior citizens ug unya hapit tanan nga nangamatay wa di ay kuan wa mabakunahi munay lisod gayo. So unsa man kon break ta. Sige, balik tarong taon-taon, mas pipila ka pa hinumdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mamalatian. Barato na, epektibo pa. Core
Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit ka pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6-7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o gabistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong
Maghinawat ka unta, masabtan na to ang kadako o kalawom sa mong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parang sa Cebu, maing buntag Pinoy o ganyan kini nga to ang bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Atong DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin number 634 dated March 14, 2022 nagpakita nga ang Cebu City dunay napulo ka bag-ong kaso sa COVID. Ang Lapu-Lapu dunay usa, ang Mandaue duha. Sa mga lalawigan, ang Bohol nakatala og 0. Ang Cebu Province unom, Negros Oriental upat, Siquijor 0. Total of 23 new cases for Central Visayas. Samtang sa additional reported deaths, 0 sa Tri-Cities, usa sa Bohol, 0 sa Cebu Province, usa sa Negros Oriental, 0 sa Siquijor. Duha ang atong additional reported deaths for Central Visayas kagahapon. Sa atong additional reported recoveries, 8 sa Cebu City, 8 sa Lapu-Lapu, 2 sa Mandaue, 7 sa Bohol, 31 sa Cebu Province ug 0 sa Negros ug Siquijor. Total of 56 additional reported recoveries for Central Visayas. Atong active cases makahapi kay wa gyud naabot og 1,000 and anaa kini karon sa 655 for Cebu City, 44 sa Lapu-Lapu, 54 sa Mandaue, 11 sa Bohol, 378 sa Cebu Province, 52 sa Negros Oriental ug napulo sa Siquijor. Total of 1,204 active cases for Central Visayas. So nindot siya sir, bahalag naa pa at least menos na. Yeah, very good. I think mo qualify na tani nang gitawag og alert level 1, no? Gikan sa 2 mo 1 na ta. But personally, murag di kay ko ganahan kay nagkuan ra gayta, nag-alert level 2 ra gayta, murag nanggara namang mga rambol. Rambol eh. Nabitaw yung mga kuhan ito, yung mga badlungon. Hinaat pa nga, ato siyang kontrolahan ng atong gugulingon. Hindi mo pataka lang. Murag na wild nga, dugay kayong panahon nga wata makainom-inom ito mga amigo sa gawas. Kunya naunsa naman yun noon. Kinahanglan nga ito ang disiplinaw ito gugulingon. Aron nga, bubalik ta sa ato ang naandan, no? Kay sa pagkaroon god, lisod baya, labi na yun kayo taas ang presyo ng gasolina, taas ang presyo ng gasolina, taas tanan. Hasta ang precious kamugay, sa precious buwad, yun marusab, isang ka ng ginamos. Tanan so, yun. sir, ni samot ka mahal ron ang buwad, sir, ginamos kay Kwaresma ba ya? Oo. Di ba? Kaya, ang kuhan pag yun. Isda. Ang tanong, ganong taon sa amin, labot ginamos, ay amplite di ay. Panginoon tao, ganong mahal man. Nisa ka ang mahal ang presyo sa lana. O niya, ang sudig, gilanguyan na yung isda, lana. Pilosopo. Tinawag yun. Ya kadang kuan isda, kuan mo ay pano di ay samday gamiton di tawag kami tog lana. Lisod gyud tiron. Kining lana muni base no sa tanan. Inigsaka ini saka gyud tanan, no? Saka gyud tanan. Muna nga mientras tanto nga nag-adjust pa tas tong kagulingon ini. Kita sad relax sa das atong pagpanggasto. Kini pagpataka gasto, hinungdan, gasto, inom-inom. Inom gani kanang moderation lang, no? Dili gyud kay aron nga ngita na kag-away na kuman rambulay, kuman problema pa, kiha ka pa. Oo, inom. Ni kuman magyaw-yaw, wa mi nakadawat sa ayuda. Wa mi na lista. Mao na. Mangisog. Unyang mapriso na, dahil hilak-hilak, dahil unsa na diya, ngay panabang. Problema na Ingulan kayo. dayon nga na ako sa ospital ron, na usak ko sa mga biktima, send GCash. Oh. Moy nagsugo ninyo diyang pag-inom mo. Muna tinood na, kinahanglan yun, no? Kaya ang cons and cons, ang akong ikasuban kay doon na sa mga grupo sa mga drivers nga nihunong og pagpamasada sila ang mga sakyanan sa mga PUJ. No, ang Metro Cebu kining gitawag kining ipanguluhan ni Juan Gregory Perez, chairman sa transport group nga
pinagkaisang samahan ng mga chuper at operator nationwide kung piston Cebu chapter. Nanghunong sila. No, ingon nga labing minus kuno na po ka mga traditional nga jeepney drivers nga nagbiyahe sa rota sa Cebu City o Mandawi City ni pili pagpauli silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan sa probinsya. Mubalik ra kuno sila pero ila pang panid-an dagan sa lana karon kay kundi sila wa sila makaon may kunon dito sila ha kay doon na pa may mga lagot mo dito makakaon pa sila doon tingay sila katarungan niyo na ana no. I think doon ay katarungan pero di lang nato kanang ubang mga katarungan kay katang say layo na gyud kay tinuod ba pero kanang yun na okay man kay maglisod na mo tuod kay ang abang. But remember, I think the operator must also adjust to the situation. Tama na kay kanang gasolina di man kami ingon nga di ikaw yung palit na tanan. Ang kadaghanan ang proseso mo gud ni kons mo ni maabang ka. Inikuha nimo sakyanan gikan sa garahe full tank na. Full tank. Inikuli nimo kinahanglan full tank pod. So pilay imong nakuha na itong full tank sa pagbiyahe nimo mo to imo ang gasto sa imo ang pagpamasahe sa imong pagbiyahe unya pilay mo nadawat nga mga pamasahe mo ra to imo ang ipak-hapak sa imong gasto kuhaan sa imong gasto mo ra to imo ang take home. Muna nga naglisod tingali sila kay napamag-abang gawas nga ng gasolina. Istoryahan na ninyo ang mga operator nga di ba mahimog minus-minuson ng abang kay mauni mo na I think ang operator maminaw sad kay sa hilas bigwa sa idagan ng iya sakyanan. So sila income. What's sila income? So I think sabot lang good. Pero question, kung mo undang sila, then di na sila maka-avail sa fuel subsidy sa gobyerno. Ang nagaraot na ng fuel subsidy kay kinahanglan ng operator mo may mo kobra o kanang mo apply ang operator. Kunya og panalitag madawat ka ikaw ra mo og pila ka biyahe. I think doon ay share and driver. Oh, but depende sad mostly sa operator kung muhatag pag di. Mo na sana. Kunya di sa tanan nga mga nga mo apply madawat maaprubahan. Kay pila ra man nakabukilahang padaganon sad. Mo na nakadaot ya kini you're talking about traditional PUJs dili na mo ang ilahang kadaghanan karon kon sa mga buses o kada mga modern PUJs mo na kadaghanan nga ilagi appeal ng plus I think di kay ni sila na makasugakod in terms of kanabang pasahero kay ikaw pasahero mo pili gyud ka aning traditional PUJ nga na may mga bag-o nga PUJ tuog ra ka dito bugnaw aircon pa do na pay wifi tinood na o alkansi ka din taong PUJ ba so the operators kinahanglan sad musabot sad sila mga drivers na di sa mabaw lang yapon ang inyong ipaabang kinahanglan sad nga inyong sabton kung sa ritas politika okay pero baka gusto aning sorbi-sorbi na wala naman okay naman to magkatawa lang ko usahay ba kayang kanang mga uban klaro na kay bitaw doon ay mga ato na istoryahan ang Pulse Asia doon ay survey nga gihimo nitong Pebrero 18 ngadto 23 18 to 23 sa presidential survey ang nakakuha ang mga presidential candidates ug ang ilahang percentage nga nakuha mo ning musulod ang resulta Bongbong Marcos 60% pag na naman gano'n siya 60, 50 plus Leni Robredo 15% 1.5 as against 6-0. Isko Moreno 10%. Manny Pacquiao 8%. Ping Lacson 2%. Kalukoy ba ng unang-unaon? Si Faisal Maundato 0.4%. Leo de Guzman 0.1%. Si Jose Montemayor 0.01%. Ernie Abella 0%. Si Secretary Gonzales 0 o ang refuse or don't know sa ato pawas na kibawag sila butaran is 4%.
Pero grabe, anyway, ato ng istoryahan. Doon na po yung istoryahan. Ang vice, si Tito Soto, sa Pulse Asia, oh, don't tell me. Pao ba ng resulta, ha? Lain din ito kung nakita na. Tito Soto, ipalihog ko kung check si mga kon. Taon sa man, senatorial? Vice Presidential. Vice Presidential. Tito Pulse Soto, Asia, 31. Ako na lang tanaon sa Pulse Asia, gyud. Oo. Tito Soto, 31. Kiko Pangilinan, 15. Si Dr. Willie Ong, 11. Sara Duterte, 11. Ay, munang di ko katuon din eh. Lito Atienza, 5. Manny Lopez, 1. Walden Bello, 0.1%. Carlos Serapio, 0.1%. David Rizalito, 0.05%. Oh, kani, maoning gitanaw ni Kuan. No. Maoning gi-flash ni Rodel sa screen. Kinsa may number 1? Si Sarah. Oh, Sara malagi na diha. Yeah. Dili mao. 53, di ba? Di kay si Sara dire 11% naman. Basig dili na Kuan. Ito may 31. Dili na siya updated. Mo ni kon Pulse Asia to Vice Presidential February 18 basig, to 23. wala na nila gi-arrange accordingly. Wag yun. Kay 31 man kan Tito Soto, 11 naman kan Sara. Ano naman na? Nga ang diri kang Sarah, pila man na oh? 83? Number 1 magyapon Sara. Oh. Anyway, ato nabalikan ron. Kunya, si sa senatorial, si Rafi may number 1. Di lang na ito hatag ang percentage. Number 1, Rafi Tulfo. Number 2, Loren Legarda. Number 3, Mark Villar. Number 4, Alan Peter Cayetano. Number 5, Mig Zubiri. Number 6, Chis Escudero. Number 7, Robin Padilla. Number 8, Giorgio Binay. Number 9, Win Gatsalian. Number 10, si Joel Villanueva. Number 11, Jingo Estrada. Number 12, Herbert Bautista. Number 13, Risa Ontiveros. Number 14, JV Ejercito. Ang number 15, mao si Dick Gordon. Number 16, si Honasan Gringo. Number 17, si Gibo Chodoro. Well, this is good news because Gibo Chodoro is already going up. Before, no? Yeah. From very, very far away, in the bottom, karon si Gibo is going up. Uy, imong favorite spokesperson. Sunod si Harry Roque, ang imong kumpare. Imong idol sa dance moves. Sunod Trillanes. Oh my God. Sunod, abot ikapilanan ni sila. Si Eleazar, General Jokno, Chel Jokno, Astra Pimentel. Si Laila de Lima, Larry Gadon, Rodante Marcoleta, pagar para manay Rodante. Leo kayo. Francis Marcos. Leo Francis Marcos, katong ingon nga anak sa Cheng Marcos. Si Kuya Alex Lacson, Nery Colmenares, kaluoy ni taga Cebu na itong amigo. Monsur del Rosario, katuning artista sa una? Kinsa? Monsur del Rosario. Wala siya. Congressman naman siya karon kon. Okay. Sunod si Manny Piñol, ay kaluoy. Sunod si Jopet Sison, Melchor Chavez. Uy, Sal Panilo, usan mo kalaing kumpare. Sana'y wala ng wakas. Nag-away nila sa Sharon. Kanong nag-away sa Sharon? Kanta mo siya sana'y wala ng wakas. Ginan siyang, Sharon, please. Ayaw kanta, anak. Kamurag makuha nilang kanta. Ingon si Sal Panilo nga, nanghid magkuha ni. Unya, ako maning gidedicate para sa ako ang anak. Ang mga tao niya, ano sa imog yung i-dedicate sa imuhang anak. Unya, kampanya man to na imong anak nito. Anong liyo sa Sharon? Ay, lalagot sa siguro siyang anong gikanta. Kaya nindutan siya siyang kanta siguro. Sa bakaha. Silvestre Bello. Uy, yapil din ni Silvestre Bello. Kalayo ba yung taon? Uy. Gutok. Si Samira Gutok. Uy. Si Ray Langit, taas mo takay ng langit, pero naa siya kinaubsan. Taita. Kaya si Ray Langit, hapit ka na eleksyon, lansar na siya. Ilado kayo siya na itong broadcaster. Karoon mo rin ni Juan Pagayo.
Now let's go to Kwan Cons. I hope I can get it this time. Kanang ang ato bang tan-awon ba Cons kining kuan karon? Kini bang socio-economic class ba? Kining ABC do na bay kuan nato nga kuan ABC niya kinsa man ang mga tohana ang kuan ang mga naagyo diha sa anyway ang ABC Cons ug imong tanawon diha palihog magulat ka Cons in the survey first ari ka diri sa per may una lang nato region NCR. You look at NCR Cons For unsa man ni? For president. Ayun pa ha. For president NCR si Marcos may nag-una very high, followed by of course expected si Isko Moreno. Presidential preference. Yeah. Palihog ko. So ang nag-una dinhi Bongbong sa NCR, no? Oh. 66. Pila? Kanya 66. Okay. By location man kaata. Oo. Sige, by location 66. Si Robredo 18. Si Isko 13. Alupig si Isko ni Robredo. Sa NCR. Manny Pacquiao 0. Oh. Would you believe Manny Pacquiao mo 0 niya sa NCR? Si Lacson kay 0 2. sa NCR. Dahil mga pobre taon daw, bisag usan ng kabuk. If you talk about percentage, and if the respondent is 1,200, ang 120 ana is 10%. Am I right? 10%. O 120 kabuk mga tao mo butar mo, you will get 20%. O panalitan ang dosira anyway, whatever it is. Arita socio-economic classes Cons. So CDE. Oo. But wait, so di na ka mag-location. Mauna to, imong gusto tanawon. Ang ako ng location dito, imong ang ako lang gitanaw si Manny Pacquiao. Sige, gusto ka location ka pa na, ipadayon. What is BL? Bicol. Okay. Okay, sige. In Bicol, Marcos is 58. Okay. Robredo is 16. That is the baluarte of Kwan. Isko is 12. Pacman is 3 and Lacson is 3. Sa Visayas, si Bongbong Kuno 53. Si Robredo 19. Si Pacquiao 15. Si Isko si Pacquiao 16. Si Isko 8. Si Ping 1. Sa Mindanao, si Marcos 68. Highest niya in the locations. O niya si Robredo 5. Si Isko 8. Si Pacquiao 15. Si Ping 2. Could you imagine? I mean, I cannot imagine ba. Ito lang sa our classes. Class CDE raman ang naadin sige. So sa class C, highest si Bongbong 60. Si Robredo 17. Sa ina. C. C, okay. Class C ha. Si Isko 10. Si Pacquiao 3. O niya si Ping 4. Sa Okay. class D, Kinindi mga igal mo na ni Masa, ha? Okay. Si Bongbong 61. Si Robredo 14. Si Isko 10. Si Pacquiao 8. Si Ping 2. Sa E, kinapubrihan na, wa kay baw asa mangitang pagkaon, pagkaugma, and so on. Kinapubrihan. si Marcos 58. Si Robredo 13. Si Dumagoso 7. Si Pacquiao 16. Si Ping 3. Kaya muna, I mean, almost all, no? Nga mga socio-economic classes, all the regions, naadiha kang Bongbong. Yan na sila pangutana second choice presidential preference. Panalitan ang first choice, di ka mo butar yung first choice. Kinsa may imong laing butahan? Dumagoso. Okay. Sa so, pag di sila butar ni Marcos, Dumagoso sila. Silang Isko. Sunod? Sa total ni, si Dumagoso, si Pacquiao, si Robredo, si Lacson, si Marcos. 9. Sa ato pa, si
Kaya naman siya, if the one you chose for President of the Philippines does not continue his or her candidacy, whom would you vote for if the elections were held today and the rest on the list continued to be presidential candidates? Katawanan kaya na But kanino makalift ni sa moral sa mga Isko supporters? Kaya naman ang next choice ko, no? Oh, but kinsa man dihaywa di may na yun. No. Nag-appeal man las Marcos niya. Bakit? Muna yung mga inconsistencies ba of the survey. As a matter of fact, gipangutana itong usa ka political scientist from UP, si Arugay Tingalingan, apelido. Pangutana siya about that survey. Kay kana, unya gipangutana, kay naman din lain nga murag, lain nga question, sideline question nga, kanang, kinsa may labing kasalig, kinsa may gituan nimo nga less corrupt. Kinsa may gituan nimo nga dili kawatan. Number 1 is Marcos, dili kawatan. Oh, in the survey. Unya, mura lagyo na hinong kay sila si Pacquiao, sila si Kuan, si Lacson. And Lacson is only mga second to the lowest. Could you imagine Lacson nga wa mo dawat siyang PDAP sa dihang 18 years siya senator. Unya siya no ikawatan. I mean, mo din ana and naigingon tong social scientist nga there's no need to ask that question because that's irrelevant. Once you are in favor of one candidate, for example, yung example, Marcos, ug Marcos ka, ipangutanan na nimong kinsa labing kanang kinsa imuang gituhuan nga dili kawatan nining tanan ng mga kandidato na nagan, Marcos magaimo din inon Marcos mo ikaw labing kawatan, imo jud inon nga dili siya labing kawatan. So there's no need for that question to be asked. Muna ilang gingon, ngano man kuno gipangutana man gyud kuno na. Diba? Pero munang usahay kayo kung sakto kung siya malupanim itong sorbida. Kinsa may ni komisyon sa survey. Kinsa kuno na, nagpa-survey. non-commission kuno na. Ya, kung ako, ganahan kong, basta, kung ako, ikaw akong kliyente, mayroon ka, ganahan ko kung ano, sige, mayroon day ko nga, ibutang. Ibutang. Pati panahon ko. Muram kag naluyas. Pagtarong din. Mo na giingon. Diba? Pariyara ko nas local good na. Alam mo yun, mag-survey. Lain sa kag magpa-survey ka niya, imong ipaaway imong kandidato, unsa man, para, depende po. Nasa na survey, wala ko makuha ko ang result. Presidential candidate sa local. Dili Cebu. Mao na. Nahala. Sige. Anyway, sige. Ang kalaot manggod sa mga Cebuano voters cons sa ilang bandwagon mentality. Kanabang ganahan kay tamo kuyog mas uso ba nga arita diri kay muni siya maayo kasi kuyog tanan. Di ay. Ana na survey kwaon. Ana survey. Ana na survey kwaon, ana na social media kwaon. Muna na nga ang mga apilion sa mga tao almost always dili gyud ang katong labing maayo kun dili katong murag nadaas uso. Yeah. Ato ipadangat ang giandaw ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. May mga higayon nga gusto kitang maminaw sa katao. Apan naamguhan na lang nato nga waday kita makadungog sa iyang gisulti. Ang pagpaminaw may nungdanon kayo sa karelasyon, ingon man sa atong pagpaambit sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. May mga higayon nga kinanglan nga ibutang nato ang atong mga cellphone, remote control o iPad aron makapaminaw tag husto niya nang nakigsulti kanato. Sa Lucas 9:44 si Jesus mingon,
Ayaw ka mo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao, itugyan ngadto sa gawom sa mga tao. Dinis samara sa gisultihan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga namati ug maayo sa iyang gisulti kay mainungdanon ang iyang gisulti. Mainungdanon nga kita pamati kayo kung unsay isulti subang kanato. Labaw sa tanan, kinahanglan mamati kita o makigsulti nato ang Ginoo. Ibutang kayo ang atong kasing-kasing siyang puli. Nagsoon mo kini ang pulong nga naghatag og giya kanato nining adlaw. Pagampo kita sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nang itong amahan among Ginoo. Tudloy ako nga makabao nga maminaw kung unsay isulti kanako kanimo sa mga katawhan. Nga tao nga gigamit nimo aron makapaghigmata kanamo. Kining tanan lang itong amahan among gipangayo. Pinagi si mong bugtong anak ka si Kristo. Amen. Samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ang Tatay Dodong Limchua. Thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Direk Jenny ug si Ferdy. Ako si Malu Inocanda Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod nga dagan sa panghitabo. Hello. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa